Parang buong araw yata nasa kalsada kami, guys. So update ako sa inyo. Yung sasakyan namin, 'di ba, sabi ko na gas-gas siya at papaayos. Sa Lunes pa daw siya, guys. Balik daw kami sa Lunes. And good luck na lang kasi may pasok yung asawa ko. That time, mag-start na siya. Ngayon pupunta na naman kami dun sa isang sasakyan, yung sa Mercedes naman. Guys, good morning, and today is Wednesday at tayo magluluto ng patlijan burek or eggplant something, yung parang may lumpia wrapper. Hindi ko alam ano bang burek, pastry, ay hindi, ewan ko, basta mamaya papakita ko sa inyo pag naluto ko na siya. So ito yung ating egg. So madali lang naman gigisa mo lang to sa sibuyas and then lagyan ng pampalasa and then mga condiments like paprika, tawag nito, yung mga, basta mga ganun. Tapos, yun guys, dadagdagan ko siya ng giniling. Wala akong giniling guys. So, parang ground meat with eggplant lang ang gagawin ko ngayon. Wala na ako ibang gagawin. Pero titignan ko yung mga paneer, ay yung mga cheese doon sa ref. Kung meron na yung mga, pag sobrang dami na alam ko na baka masira o ganun. So, kukuha ako doon, ilalagdag ko. So anyway, update sa aking asawa, baka mamaya pupunta kaming hospital kasi alam nyo guys, kahapon kasi bumalik kami sa, 'di ba 14 days na siya since nung na laser yung kidney stone niya. And yun. So nung na laser yung kanyang kidney stone, awan ng Diyos, okay naman na, may nilagay kasi silang tubo. At tinanggal yun kahapon. Alam niyo ba, grabe ang ng asawa ko. Ano ba naman yung galit? Ewan ko kung galit ba siya or what. Kasi, umalis kami ng bahay ng mga 10. Dumating kami ng hospital ng 11. And then, na-admit siya ng mga 11:30, mga 12, ganun. Tapos, nag-antay kami hanggang 5 before kinanggal yung tubo. So, grabe yung asar niya. Kasi sinabi ng hospital na babalik kami bukas. Ngayon sana, ng mga 8. Para yun na ang gawin. Kaso nga lang, ang nangyari, hindi naman. Parang nung pagpunta niya dun sa anesthesia department para sabihin sa kanya na bukas na matutuloy yung kanyang pagtanggal ng tube sa kanyang kidney, is tinawagan siya. Nasa door siya nung time na yun, and then tinawagan siya, and then sinabi na tuloy na lang daw. So, okay naman, tuloy na. Pero yun nga, nag-antay naman kami. Ano ngayon, nakatulog na ako lahat, mga ganun ba, alam mo yun. And kahit siya nakatulog na rin, diba? Nakaubos na rin ako ng data sa cellphone, wala na rin akong internet. So, yun, and panoorin. Mag-ano na ako, diyan ka lang po. Nagla-live kasi ako guys. So, magluluto na tayo guys ng ating eggplant pastry. So, yung ating mixture is nandito na. Ayan. Ano siya, nasa loob niyan is patatas na ginadgad ko, and then ground meat and tawag nito, eggplant. So ito namang hawak ko na to, ito. Ayan. So ano to, milk. Usually pwede naman hindi milk, water na lang. And then egg. And then oil, cooking oil. And then ito naman is kind of cheese. Wala kasi ako yung white cheese na tinatawag lang Lord dito. So, ang ginawa ko, yung mga white cheese na matitigas na ginagamit namin sa almusal. Ito yun. Ano ko lang, ginagad ko lang. So, I got 4 pieces. So, pinag-isipan ko kung saan gawin. So, ang gagawin lang dyan guys, ilalatag mo kung anong gusto mo, yung malilit ba na roll or isang buo ba. Ganon. And then, lagyan mo siya ng mixture na ito, yung sinasabi kong egg, milk and cooking oil. Minsan pwede naman tubig, tapos cooking oil, or pwede rin egg, cooking oil, ganun. Ako kasi nilalagyan ko siya ng milk kasi ang purpose niyan is para lumambot siya, ganun. Para pag niluluto mo siya, hindi siya dry. So, yan. Latag natin yung ating nufka. Sobrang laki, diba? Yan. Tapos iniisip ko kung anong dapat kong gawin, kung yung tatlo, and then i-roll ko na lang siya, ganun. So, kailangan ko siyang hatiin.
Like, ganito ako maghati ng yuka, guys. Yan, ganyan. Okay. Tapos, lagyan natin dyan. And then, ilalatag ko to. Tapos, hatiin ko siya dito. Yan, parang apatan na hati, oh. Itong ginawa. So, ito naman gagawin natin. Kunti lang. Ganyan. Para siyang suman. Inikman ko lang, guys, ha. Okay lang. Hindi na ako nag-guantes, guys, kasi kami-kami lang naman. Tapos, ganito ko siya. Ganyan. Ay, lagyan ko pa pala siya ng cheese. Sorry. Lagyan ko siya ng cheese. Okay lang yan pag ano. Malinis naman yung kamay ko, guys, no? Kahit hindi ako kahit hindi ako wag masyado madami kasi medyo malat to. Kahit hindi ako tawag nito, mag-guantes. Yan. Tapos, i-roll ko lang siya. Ganyan. Lagyan siya ng konti. Para dumikit lang siya. Okay, ganyan. So, ganyan lahat ang gagawin ko, guys. And then, dito ko siya ilalagay. Ganyan. Pero papahidan to ng guys, ha? Papahidan to ng mantika. Okay? And then, lagyan mo siya ng ito, yellow egg. Ayan, brush mo lang. Egg wash ang tawag. Brush mo lang ganyan. Kasi, yan yung make-up niya. Diba? Pinaka-paborito ko sa lahat, Lagyan mo ng sesame seed. I-sprinkles mo lang. Ayan. I-sprinkles mo lang sa ibabaw. So, ito na guys yung ating ginawa. Ayan. Super. Tapos lagyan na natin sa oven later. Maging resulta ng ating ginawa. Ayan. Breakfast namin. O, diba? Kailangan ko talagang gumamit na ng guys. Meron yung time na yung mata ko talaga, nag-ano talaga siya, nag-blurred siya. Hindi ko lang kung bakit. Siguro sa kaka-cellphone ko na. So, ganyan na magiging itsura ko, guys. Balik na si Batman. So, anyway, punta kaming hospital ngayon, guys, para sa rapor ng aking husband. So, maglagay muna ako ng tubig sa aking tumbler. Where's my tumbler? O, diba? Tingnan nyo yung weather. Grabe na. Mangitim ka talaga pag ganito lagi. Tapon akong basura, guys. And, alam nyo ba, nauna palang lumabas yung biyanan ko. Pumunta siya sa kapitbahay. So, wala yung biyanan ko sa bahay ngayon. And, niyaya kasi siya. Kasi nga hindi daw nila nakikita yung biyanan ko. Kaya na kasi may kumatok na babae. Tapos, niyaya siya na mag-breakfast sa bahay. Ngayon, sa bahay nila. Ngayon, ikatataas namin mag-breakfast that time. So, sabi ko, pumunta ka na lang. Kahit doon ka makipag-usap, ganyan. Kung ayaw mo kumain, okay lang. Hindi naman ka kumain kasi tabusog ka na nga. Tapos nun, guys, asan na yun? Tagal naman nun. Tapos, nauna pala siyang lumabas kaysa sa amin. Ngayon na pilalabas. Nandiyan yung asawa ko. Punta kaming hospital. Aray ko. Diba? Merhaba. Lahat may bayad na, pati parking. Hello. Sa mga shopping mall dapat, ang mga shopping mall wala nang bayad. Bakit may bayad ito? €1. Bakit just? Ito mula bilir amaner di siya Sansol. Nandito kami sa Kent Medani, guys, kasi malapit to sa hospital ng asawa ko. So, dito namin ipaparking yung sasakyan para tawag niyan, lakarin na lang namin hanggang doon. Akala ko wala siyang bayad. Meron pala, 10. Goodness. Okay, tingnan natin. Labas na tayo. Loka, may bayad.
Kami guys sa Medicabil. Ay, Medicabil. Medica Park. Ayan na. Aray ko. Pasok na kami. Ayan. Oh, kainit eh. Dito na kami guys. Aray ko. Inantay namin yung doktor ng urology para makuha namin yung rapor ng asawa ko. Ha? You can. Ayan na, yung nurse. Tatanong daw siya doon. Ha? Uldo mo? Hindi ka da? May isi? Nakuha na namin guys. Ang lakad. Kapagod. Ang asawa ko. May 1 week siyang binigay sa kanya na rest. Check. Okay. So, ang balik sa trabaho guys is Monday. So, taray. Haba-habang bakasyon niya guys, oy. Ngayon, baka pupunta na kami sa trabaho niya. Yun kasi sabi niya sa akin, balik na kami sa pinagparkingan namin. Sa May Kent, may dani kami. Kaloka, ang mga parking ngayon may mga bayad na. My gosh. Wala nang free. Pero mas mura doon kasi 10. Dito kasi 100 sa may hospital. Ang alam ko kasi pag mga shopping malls, walang mga bayad yan. May bayad 10. Kaloka. Yayaman talaga ang ano nito, Turkey. Ay naku, Diyos ko. Ay, so next destination, hindi ko alam. Antayin ko na lang yung decision ng asawa ko kung saan kami pupunta. Guys, ito yung place ng trabaho ng asawa ko. Ayan. So, binigay lang niya yung rapport paper niya dito. So, iniwan niya ako sa sasakyan guys. So, mag-antay tayo dito. Ay, grabe. Sobra. Kapagod din pala. Lakad ng lakad. Ando na yung asawa ko. Tinan niya. Oh, ayan. So, ayan na siya. Bigay niya yung papel na kinuha niya sa hospital. Yung kinuha namin kanina. Turang muna ako. Ay, nako. Diyos ko, Lord. May free siya na ilang araw pa. So, mag-start na siya mag-work by on Monday. Kakahanap namin ng anuhan ng sasakyan kasi nga nagasgasan yung sasakyan namin. Nadaan kami dito sa may Pazar, hindi ko alam kung saan yan. Bumili na siya ng tawag nito melon. Umikot na siya doon. Iniwan na naman ako dito. So anyway guys, ito kasing sasakyan namin, siguro mga ilang weeks, siguro mga sabi natin mag-isang buwan, parang ganun, mula nung nilabas namin ito sasakyan namin. Nagasgasan siya kasi nga narong parking yung asawa ko. Nag-breakfast daw siya that time. And then may dumaan na sasakyan, so nag-run away yung hinayupak na sasakyan na yun. Sana nasa mabuti siyang kalagayan. Pero di naman masyadong malaki yung gasgas. Kunti lang naman siya, so pwede lang pinturahan yun. Yun yung pupuntahan namin ngayon. Ang problema, hindi namin mahanap kung nasaan yung automotive na yan. Ewan ko, kaya na pa kami ikot-ikot dito sa bandang lugar na to, kung saan ba tulupalop ng mundo, hindi ko alam. Parang buong araw yata nasa kalsada kami guys. So update ako sa inyo. Yung sasakyan namin, di ba sabi ko nagasgas siya at papaayos. Sa Lunes pa daw siya guys. Balik daw kami sa Lunes. And good luck na lang kasi may pasok yung asawa ko. That time, mag-start na siya. Ngayon, pupunta na naman kami dun sa isang sasakyan, yung sa Mercedes naman. May papayos yata yung ano niya, yung preno niya. Yung brake, ipapatingin kasi nga daw sira. Kasi kailangan ayusin yun bago i-dispatch siya. So yun ang pupuntahan namin ngayon guys. Ngayon dito kami sa Bursaspor Ajimler. Ito yung pinaka-arena ng Bursa. Yan, Bursaspor Arena. Yung kaibigan niya guys na gumawa ng sasakyan namin. Yan yung kaibigan niya. Andito yung aming Mercedes. Sino man na makakakuha nito at makakabili, sana alagaan nila. Namiss ko na rin sakyan. Uy, sana gamitin naman ng ganyan papaano. Diba? Yan. Pwede man lang palagyan ng aircon niya kung gusto nila. So, nandun sila. Anong gagawin nila ba? So,
So anyway, yung nga sabi ko kanina, yung sa brake lang naman ang kailangan nilang ayusin. Uy, nawala na yung ano niya, oh. Nawala na yung parang Mercedes dun sa dulo niya. Yung dun, oh. Meron yan eh. Yung bilog, nawala.